Vertical clearance. Ano nga ba talaga to? Pag-usapan natin. I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. Hey everyone, this is your guy AJ Rivera. Kamusta po kayo? Meron po tayong bagong pag-uusapan, ang napakainit na issue about vertical clearance. So first of all, let us define what vertical clearance is. Vertical clearance is defined as the maximum height allowed for a certain vehicle to pass by a certain road, highway, or establishment. Ibig sabihin po nito, yun po yung maximum or yung pinakamataas na po pwedeng dumaan o pinakamataas na height ng sasakyan na pwede pong dumaan sa isang kalye, highway, or establishment. Meron po yan kasi sa mga airport, sa mga buildings, mga parking structures, at syempre yung mga highway po natin. Recently po kasi merong aksidenteng nangyari sa isang highway dito sa Luzon at malaki po ang naging pinsala dun sa na-involve na tulay. Ang nangyari po kasi itong isang truck na dumaan ay merong karga na mas mataas kesa dun sa vertical clearance limit. Ang vertical clearance limit po nung tulay na yun is 4.27 meters, but apparently mukhang lumampas po talaga siya ng medyo malayo. So ngayon, pag-usapan natin, paano ba nangyari yon? Of course, nanggaling po ng toll plaza. Nakalusot po siya doon. Maybe may RFID, maybe nagbayad ng cash, pero nakapasok po, nagkaroon ng access. So, since nagkaroon po ng access, of course, ako bilang driver, I would also be hopeful na wala pa magiging hindrance sa height ng karga ko. Kasi nakadaan po ako ng toll plaza eh. Napapasok po ako sa madaling salita. So now, we also have to talk about the facts na kung anong meron to ensure na lahat po sumusunod sa vertical clearance. Number one question, saang entrance po nanggaling yung sasakyan, yung truck na involved? Truck or trucks ba yun for that matter? So, I'm not gonna say anything, I'm not gonna drop names, pero there are few or a couple of entrances para po makapasok tayo doon sa highway at makarating tayo doon sa pinangyarihan ng insidente. Ang question lang po natin is, meron po bang vertical clearance markers or limiters ang mga entrances na pwedeng panggalingan ng truck na na-involve? If meron po, next question is, paano naman po ang enforcement nun? Meron po bang taga-check or taga-harang, taga-sita, or taga-siguro na nasusunod po or below the vertical clearance limit yung mga dumadaan na sasakyan? Kasi ang susunod po niyan, syempre by logic, nakapasok ka sa isang structure nang walang sabit, walang problema. So ang thinking po natin, out of faith, out of trust, is syempre, lahat po yan all throughout kung saan man tayo mag-exit is madadaanan natin na maayos. Kasi nga po nakapasok tayo at wala naman nangyaring aberya, hindi tayo nasita, hindi tayo nabawalan, wala po tayong tinamaan. So now, as far as I'm concerned, I cannot blame the driver. Kasi bilang driver din po, bilang motorista din, na pagka dumaan na ako sa isang highway, syempre meron pong limitasyon yan. Kaya nga po may barriers sa mga entrances ng toll plazas, di ba? And of course, meron mga vertical clearance markers yan. But the question is, paano naman po yung mga entrances ng ating mga highways na wala pong toll plaza or toll booths sa entrance. And somewhere in the middle pa po ang toll plaza. Pero kahit ganun pa man, dahil alam naman nating totoo na mayroon pong mga entrances ang certain toll plazas na sa gitna pa po ang bayaran eh. Wala pong harang pag nakapasok kayo. So even people can actually pass by or can walk doon sa totoo lang. Pero nonetheless, pagdating naman po sa gitna, may toll plaza pa rin. And pagdating po ba doon, sumayad po ba yung truck? Yun po yung dapat nating masagot na tanong. Kung sakali man na
doon nga sa mga entrance na walang nakaharang or nakabantay, dumaan yung truck na na-involve. Kasi may dinaanan pa rin po siyang toll plaza. To be honest, meron pong dinaanan, meron pong vertical clearance marker yon at may barrier yon. Ngayon, kung nakalampas siya, ang question bakit siya sumayad? Kung nakalampas naman pala siya dun sa entrance. Kasi dapat kung hindi po talaga po pwedeng dumaan or lampas-lampas po sa vertical clearance yung karga ng truck na na-involve, truck ba o trucks yun, dapat po dun pa lang sa toll plaza, hinarang na po sila. Binawalan na sila, pinaikot na sila, pinabalik na sila. Pero hindi po ganun na nangyari. Ang nangyari is, nakatuloy pa rin yung na-involve na truck or trucks. At syempre, umabot nga sa puntong inabot nila yung tulay. So, who is to blame for that incident? Sa side ko po, hindi ko po masisisi yung truck driver. Nakalusot na po So, in good faith, tuloy-tuloy po sana ako kung saan man ako pupunta. Sa part naman po ng management, baka po pwedeng ma-check natin yung mga markers natin, tsaka yung guidelines natin, and even the enforcement ng mga rules natin sa ating highway. Kasi to be honest po, wala po talaga nakabantay. Dumadaan po ako madalas doon sa mga entrances na ang toll plaza po nasa gitna pa ng highway na malayo po talaga, ilang kilometers away pa. So meron pong dadaan, kung meron pong pasaway na small bike, underbone, below 400cc, pwede pong dumaan doon. Bisikleta, tao, makakadaan po talaga doon. Dahil wala pong nakaharang doon except sa traffic enforcers doon po sa intersection sa baba ng highway na walang harang. As I remember, dalawa po yung entrances dito sa Metro Manila na ang toll plaza sa gitna pa aabutin. So, syempre, if that be the case, sabi ko nga kanina, dapat pagdating po dun sa toll plaza na dadaanan nila, mahaharang na sila So, dapat po sana, ma-check sana natin kung ano po ba talaga ang nangyaring enforcement doon, kung nagawa po ba ng company ang part nila. And kung ma-prove po ba na talaga nagkamali ang driver at hindi po niya pinansin yung vertical clearance marker. Pero sa ngayon po, benefit of the doubt to the driver, ako po bilang motorista, kung ako po nakadaan na doon sa toll plaza na secured, may security po, may staff po dyan, 24/7, may nakabantay po. Kung ako po nakadaan na dyan, in good faith, dapat po makakarating ako kung saan man ako tutungo ng maayos at wala pong sasayaran. Kasi again, supposedly, dapat doon pa lang sa mga toll plaza, naharangan na po kung umabot man sa limit yung height nung sasakyan or yung karga nung sasakyan. So anyway guys, that's it for me. Kayo po, post po kayo sa comments natin kung ano po ang palagay ninyo tungkol po sa insidenteng ito. Ayoko po mag-drop ng pangalan or ng company, ng establishment or whatever. Alam nyo po kung ano yung pinag-uusapan natin dito. Comment lang po kayo dito sa baba kung ano po ang palagay ninyo. Sino po ang dapat managot, ano po ang dapat gawin ng both parties, ng side po ng driver at side po ng management ng highway. So that's it for me today. Sundan nyo po ang ating podcast. Every once in a while, meron po tayong post. Nagkataon lang po, medyo busy tayo recently, kaya netong huli lang tayo nakapag-post ulit. So again, that's it for me. Drive safe, stay safe, ingat po sa daan, eyes on the road, syempre, buckle up, mag-seatbelt po tayo. Sa mga nakamotor naman, make sure we have the proper safety equipment, follow traffic rules of course. And again, I'll see you next time.